Para po sa pang-apat na araw ng ating Bible reading, basahin natin ang Genesis chapter 13 hanggang chapter 17. Nagkahiwalay si Abram at si Lot. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negeb kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abram. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Bethel at Hai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng dambana at sumamba kay Yahweh. Si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kananeo at Pereseo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Sowar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makakaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para kay Yahweh. Chapter 14, niligtas ni Abram si Lot. Nang panahon ni Haring Amrafel ng Sinar, Ariok ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam at Tidal ng Goyim, nagkaroon ng digmaan sa Kanaan. Dinigma ng mga haring ito sina Haring Bera ng Sodoma, Birsa ng Gomora, Sinab ng Adma, Semeber ng Seboim at Sowar ng Bela. Sila'y 12 taon na nasakop ni Kedorlaomer. Ngunit ng 13 taon, nagkaisa silang umaklas laban sa kanya. Tinipon nila ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na naging dagat na patay. Isang taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Refaita sa Astarot Karnaim, ang mga Susita sa Ham, at ang mga Imita sa Save-Kiria Taim. Tinalo na rin nila ang mga Horeyo sa kabundukan ng Sier hanggang sa El Paran sa gilid ng disyerto. Buhat dooy bumaling silang patungo sa Kades o En-Mispat at sinakop ang lupain ng mga Amelisita at ng mga Amoreyo sa Hasason Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Seboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim. Doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amrafel ng Sinar, at Ariok ng Elasar, 5 laban sa 4. Natalo ang 5 hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora
ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. Kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ari-ari ang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binihag din nila si Lot na nakatira sa Sodoma at dinala ang lahat niyang ari-arian. Ang nangyaring ito'y ibinalita ng isang takas kay Abram, na nooy nakatira sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Ito at ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay kasapi ni Abram. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Nalupig nila ang mga ito at tinugis hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang kanyang mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abram, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Save. Tinawag ding kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito: Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay na Abram kay Melkisedek ang 10 ng lahat ng kanyang nasamsam. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, iyo na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Ibalik mo na lamang sa akin ang lahat kong mga tauhan. Ngunit sumagot si Abram, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako ako na hindi kukuha ng anuman sa iyo kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa akin. Ang nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Kukunin ni na Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. Chapter 15, Nakipagtipan ang Diyos kay Abram. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Yahweh, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Yahweh, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at ng isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inahanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop at bumaba ang mga buwitre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo
ay magiging ibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit parurusahan ko ang bansang iyon, at pag alis nila roon, marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay at magiging mapayapa ang iyong pagkamatay. Daraan muna ang 4 na saninlahi bago sila makabalik dito, sapagkat hihintayin kong maging sukdulan ang sama ng mga Amoreyo bago ko sila parusahan at palayasin. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan si Yahweh kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates, kasama ang lupain ng mga Sineo, Siniseo at Kadmoneo, ng mga Hiteo, Pereseo at Refaita, gayon din ang lupain ng mga Amoreyo, Cananeo, Gergeseo at Jebuseo." Chapter 16, si Agar at si Ismael. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, kaya't naalala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, "Abram, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin." At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa, si Agar. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y ipinagmalaki niya at hinamak pa si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, "Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kung ito. Bakit ni ako hinahamak? Ngayong siya'y nagdadalang tao. Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang matuwid." At sumagot si Abram, "Ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo." Pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa Shur. Tinanong siya, "Agar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta?" "Tumakas po ako sa aking Panginoon," ang sagot niya. "Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan," wika ng anghel. At idinugtong pa, "Ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di na magluluwat, ikay magsusupling, ngalang itatawag sa kanya'y Ismael. Dininig ni Yahweh iyong mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak." Nasabi ni Agar sa sarili, "Nakita ko rito ang nakakikita sa akin." Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, "Ikaw ang Diyos na nakakikita." Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinatawag ng mga tao na balon ng buhay na nakakikita. Nagsila nga si Agar ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Chapter 17, ang pagtutuli, palatandaan ng tipan. Nang 79 na taon na si Abram, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo." Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon,
Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ganito ang iyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin, at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan ay tutuliin pagsapit ng 8 araw. Ang tandang ito sa inyong katawan, ang magiging katibayan ng ating walang hanggang tipan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumutupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sara ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo. Nagpatirapang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na. At si Sara, maglilihi pa ba iyon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging aliping ipinapanganak doon o biniliman. Si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay 13. Iisang araw nang tuliin sila at noon ding araw na iyon, tinuli ang kanyang mga alipin.